Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na publish sa Manila Times. Tungkol ito kay dating Finance Secretary na ngayon ES Ralph Recto. Nako, sinupalpal siya ng largest labor group sa Pilipinas. Title: Largest Labor Coalition Calls for Recto's Resignation, says Government in Dangerous Hands, by William D. Pasupil. The country's biggest labor coalition has demanded the resignation of Executive Secretary Ralph Recto for his refusal to show accountability in the unconstitutional transfer of 60 billion in PhilHealth reserve funds to the National Treasury. The Nagkaisa Labor Coalition, petitioners in intervention in the PhilHealth case, warned that with Recto, the government is in dangerous hands. Kaya nagkakaluko-luko tayo dito ngayon. Dahil nung maganda-ganda pa nung si Finance Secretary Benjamin Diokno, kaya lang hindi siya nagtagal dahil may nakikita siyang hindi maganda, kumukontra siya, kaya out. Nako, pag upo ng Finance Secretary Recto, wala na. So ako, opinion ko lang, I agree with this labor coalition. Nasa delikadong kamay po ang gobyerno natin habang nandyan pa siya. Sinasabi pa niya na better days are ahead. Gaganda na daw ang buhay ng Pilipino next year. We were not born yesterday. Alam namin ang tindi. I don't know kung makakabangon. Sana nga, magdilang anghel siya na makakabangon ng ating ekonomiya. Sana nga, kasi ang kanyang direktiba is attract foreign investors, sabi niya sa mga gabinete. Tingnan natin. Revive the sluggish economy, sabi niya. Attract investors. Madaling mag-utos. Kaya lang, yung pag-implement, paano? The group issued the warning after Recto defended the illegal diversion of PhilHealth funds by invoking common sense. Sabi nung nabasa ko itong common sense na explanation niya, umiling na lang ako. Ano ba ito? Iniinsulto niya ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Common sense. Hindi mo nagagamit yung pera. Di gamitin natin. Ganon. Ganon siya. Ganon ang kanyang common sense. At least nagamit. Saan ginamit? Okay lang sana kung nakinabang ang taong bayan. Ginamit, nalustay. Common sense pa ba yun? Nilustay. Common sense as justification, a stance the coalition described as reckless and unrepentantly clueless about the special laws governing social security funds. Parang wala siyang alam sa batas. Napakaklaro sa Universal Healthcare Law na ang mga syntaxes na mapunta sa PhilHealth dapat gamitin lang sa health. Bakit niya ginamit sa flood control fund? Is that common sense? I don't know. How do you call that? Kalokohan? Even though there are 4 magistrates who didn't see this, the ordinary worker, the verdict is clear. It's shameful and inexcusable. The man heading the Marcos cabinet does not even grasp the basic architecture of social security funding. Yan po ang statement ng labor group. Anyone appointed to head the cabinet and formerly the Department of Finance must at minimum understand how social insurance works. Recto clearly does not. So, during his stint as Finance Secretary, Recto signed the Department of Finance circular ordering the transfer of 89.9 billion excess PhilHealth funds to the National Treasury, but only 60
billion was remitted after restraining order issued by the Supreme Court. In its ruling, the court in bank, in a unanimous vote, declared DOF circular unconstitutional in the special provisions of RA 11975 or GAA of 2024 that Recto cited to justify the transfer of PhilHealth funds. So, biruin mo yan, nakakaya yung ginawa ng Marcos Jr. administration. Sampal sa mukha. And I believe marami pang kasong, kasi ang daming kasong na isampa itong 2025 GAA. Baka darating dyan, unconstitutional na naman. So ito ang nakakainis, mga kaibigan, kapwa ko taxpayers. Ibabalik nila ang pera, kailang tayo pa rin ang gagastos, tayo pa rin magbabayad dahil ibabalik ang pera sa pamamagitan ng 2026 national budget. Galing pa rin sa ating mga taxes. So, nilustay nila kung saan-saan. Ayaw nilang explain paano. Walang daw, common sense. Wala lang. Para bang nag-ano lang sila ng sinsilyo. Yung 60 billion, sinsilyo lang sa kanila yan Samantala, ang daming Pilipinong hirap na sa buhay. Maalala ko tuloy. Pati Noche Buena natin, iniinsulto pa tayo. Nakasya na yung 500 ninyo pag Noche Buena, magtiis kayo. Parang ganun ba? Kaya, itong administrasyon ito is, I'm sorry opinion ko lang ito, napakamanhid ang administrasyong ito sa paghihirap ng Pilipino. Ipinagmamalaki pa naman nila na bagong Pilipinas, walang kurakot, walang tamad, walang kabaliktaran. Ang galing lang nilang magsalita, malayo naman sa kanilang gawain. So, balik tayo sa issue. Magre-resign ba si A.S. Recto? I don't think so. Kapit to ko yan. Hindi siya bibitawan ni Pangulong Marcos Jr. So magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Total, sandaling panahon na lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa kapihan ni Manang Ilma, so mag-aabono sila. So muna ni ang itsura sa ilang kaping 5 na kabulan, so tambok og naanay mga sanga. So human sa pag-abono, pag tabunan para ang kape mo suyop og abono mo tambok siya. Para nga mas maayo ang pag-abono, so dito na lang gipalibot o gitabunan dayon. Para tanan nga gamot makasuyop sa abono. Salamat sa Ginoo nga salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon sila og suporta sa amo og complete kay para manambok ang tubo sa among kape para makahawas mi og kalisod ug mamunga na among kape. Mura na daghang salamat.
Pila din ni kapunuan ninyong kape? Kuan ni siya. 600. Kuno kan. 100 na ni kapunuan among kape. Ang una ninyong tanom 600 plus 200 so na imong 800. Oh, 800. Salamat kayo. Salamat po.